Hello po. So, i-explain ko na lang po sa inyo kung paano gumana yung digital planner and kung paano nyo po siya i-set up. So, after purchase, may marireceive po kayong email. Sa email na to may nakalagay pong link dyan na Crafted Clicks YouTube tutorial. Pwede nyo po yan siyang i-open as guide. May visual reference na po kayo kung paano gumana yung planner. And sa pinakababa po, may dalawang attachments po ang binagay, naka-PDF format po siya. Itong TY page file, dito nyo po mada-download yung planner, yung stickers, and masa-set up yung shortcuts. Yung PDF tutorial naman, ito po yung pinaka-tutorial guide or comprehensive guide paano gumana yung TY page file and yung planner na din. So, open na lang po natin yung dalawang file na yan. So, para di po kayo maguluhan kung paano, para saan tong setup na to, kung paano nag-work yung planner, pwede nyo pong basahin tong part na to, kung ano yung planner, and kung bakit, kung paano siya mag-work. Yung planner kasi, PDF file po siya na clickable. And to work, you need nyo pong mag-install ng note-taking app. May recommendations na po ako kung anong app yung pwede nyong i-install. Ito yung mga free apps na pwede. And ito naman yung paid apps na maganda yung features na pwede nyo pong i-install and mag-subscribe. Tapos, dito naman po sa part na to, setup guide when purchasing. Let's say, nahihirapan ko yung mag-open ng file na to. Clickable kasi siya. So, pag click nyo, gagana yan. Pero it depends on the PDF viewer. Minsan kasi may mga device na may default PDF viewer sila na hindi gumagana yung hyperlinks. Minsan, yung G Drive, mas gagana siya doon. Pero pag sa ibang PDF viewer, hindi. So, may alternatives dito kung ano yung pwede nyong gawin para gumana yung mga buttons dito. And then, for this one, click nyo lang to start setup or pwede po kayong mag-scroll down. Sabi dito, if you are using an Apple device, click here. Step 2 po. Diretso na kayo, step 2. Pero kapag naka-Android device po kayo, pumunta na lang po kayong step 4. No need na po kayong mag-set up ng shortcuts gaya nitong sa step 2. So, sa step 2, meron dito nakalagay for Apple Calendar and reminders to work, we must set up your device to allow integration. Explain ko lang po na itong part na to, hindi pa po to set up ng planner nyo po, kundi sa shortcuts po. Para po to gumana yung Apple Calendar and reminders nyo so that it can be integrated on your planner. So, may explanation na po yan dito kung paano gumana tong part na to and kung bakit need nyo po tong i-set up. Meron na rin po ditong mga visual reference kung ano yung gagawin nyo step by step, lalo na sa iOS device. Step 3 po, same lang rin. For iOS setup pa rin siya, especially for Apple shortcuts. Ang sabi dito, when you click the button below, crafted click shortcuts, it will then lead you to an external link. Click yes. So, ang ibig sabihin po niyan na crafted clicks button, ito po yan. So, naka-ano na yan, naka-point na po na itong button po yung i-click nyo. Pag na-click nyo to, a-appear po to siya. Set up shortcut. Pili kayo ng app. Kailangan na-install nyo na yung note-taking app na gusto nyo, tapos dito na po kayo nagsiselect. Ganyan lang po siya. Ngayon, sa step 4, dito na po yung mga Android users. Dito na kayo diretso. Pag iOS users naman, pag natapos nyo na to, dito na kayo pupunta. So, hindi ibig sabihin na pag na-set up nyo na yung shortcuts for iOS users, ibig sabihin may planner na kayo. May another step pa po. So, kailangan nyo pa pong balikan tong TY page file na to under step 4 para ma-complete yung setup. So, mag-select lang kayo ng preferred nyo na start ng weekly and monthly. Meron ditong Sunday, Monday start, Monday, Sunday start. Dito naka-explain na rin kung para saan yan. And ito naman yung pipili kayo ng planner version, click nyo lang po yan, may lalabas na po. And then dito naman, sa part na to, click here to open. Ito na yung planner nyo. Dito na po kayo magda-download. Pag na-open nyo yan, mapupunta kayo sa G Drive. May option po dyan to
to download. Hanapin niyo lang. Meron ditong visual reference kung paano siya i-download. Ito sa for laptop and tablet. Ito naman for Android phones kung ano itsura niya. And then ano pa ba? Ayan na nga. So once downloaded, next step niyo po niyan is mag-import ng planner. So let's say yung gagamitin yung app is Star Notes, pwede niyo po siyang tingnan dito kung ano itsura niya, how to import. If GoodNotes naman, meron naman ditong step kung ano yung pipindutin niyo para ma-import siya. And then, sa using your planner pala, oo, importante din to kasi minsan pag na-import nyo na yung planner tapos napapansin yung hindi nakiklik yung mga tabs, make sure nyo lang na naka-read mode siya. Kasi yung read mode kasi parang yun yung option na clickable yung planner. Like you can navigate and click the hyperlinks. Pero kapag naka-edit mode kasi, ito yung parang nagsusulat ka, nagta-type or highlight. So, kapag naka-edit mode ka, tapos may pinipindot kayo, tapos hindi kayo nakakapunta sa ibang links, hindi po talaga yan gagana. So, need nyo pong i-enable yung read mode. Meron na po yung visual reference kung paano i-enable yung read mode per app. Ayan. Tapos, sa stickers naman, may guide na rin kung paano gamitin yung stickers, especially for Android and for iOS. Pwede nyo pong tingnan yung YouTube tutorial dun kasi may ano ako dun, parang pinaka-video kung paano ko dinownload yung stickers. And then, sa pag-import ng stickers, meron din tong mga visual reference per app as well. And then, all set na po kayo. Kapag may questions po kayo regarding sa planner and if nahirapan po kayo mag-set up, pwede nyo naman po akong i-chat kasi always naman, active naman ako always. So, yun lang po. Thank you. Bye-bye.